أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa ating lahat na ang buwan na paparating na ito ay sagradong buwan na inaasam-asam ng lahat ng mananampalataya sa buong nasyon ng kamusliman. Ito ang maisagawa niya ang isa sa mga haligi ng ating relihiyong Islam. Ito ay ang paglalakbay sa bahay ng Allah, ang pagsasagawa ng Hajj. Ang pagsasagawa ng Hajj, ito ay obligasyon sa mga taong may kakayahan nito sa pananalapi at katawan at pangangatawan o kanyang kalusugan. Isang biyayang napakalaki sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay napili na tutugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay makabisita sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito'y isang ibada na kabilang ito sa haligi ng ating relihiyong Islam, ang paglalakbay sa Makkah, sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang Hajj. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahima wa man dakhala kana aminan walillahi alan nasi hijjul baiti man istita'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, dito ang malinaw na mga palatandaan. Isa rito ang kinatayuan ni Ibrahim, at ang sino mang pumasok rito ay maging ligtas. At sa Allah, para sa mga tao, ang pagsasagawa ng Hajj sa bahay para sa sino mang may kakayahan tungo rito. At ang sino mang tumakwil, tunay ang Allah ay mayaman sa mga sanlibutan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang Hajj ay ito'y isang malaking biyaya sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Sinabi ng Allah, at nang itinaas ni Ibrahim ang mga haligi ng bahay at ni Ismail, "Aming Panginoon, tanggapin mo po mula sa amin, katotohanan ikaw ang nakakarinig, ang maalam." Pagsusumamo ni Ibrahim at ni Ismail, pagsusumamo ng lahat ng sangkatauhan na kung saan biyaya gantimpala ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na inaasam-asam ng alipin, na kung saan tumugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito ay merong gantimpalang napapasaloob na hindi matatawaran. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, gantimpala na kung saan inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ay amal afdalu?" Qala imanu billahi wa rasulih. Kila tumma mada? Qala jihadun fi sabilillah. Kila tumma mada? Qala al-hajjul mabrur. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong mga gawain ang pinakamainam. Kanyang sinabi, paniniwala sa Allah at sa kanyang mensahero. At may nagsabi, ano pa? Sabi, pakikibaka sa landas ng Allah. At may nagsabi, ano pa? Sabi, ang wastong Hajj isinalaysay ni Bukhari. Kaya yun mga kapatid sa pananampalataya, wastong Hajj na alam natin na ang gantimpala ay paraiso. Kaya ang haligi ng ating relihiyong Islam, kung ito'y iyong maisagawa, na kung saan napakalaking gantimpala na maitayo mo ang isa sa mga haligi ng ating relihiyong Islam, na sinabi, inulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyanul Islam ala kams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Inulat ni Abdullah bin Umar
radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinayo ang Islam sa 5, pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay mensahero ni Allah, at pagtayo ng pagdarasal at pagbibigay ng zaka at hajj at pag-ayuno sa Ramadan, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makita natin na kung maitayo ng isang alipin ang isa sa haligi ng ating relihiyong Islam, na ito'y isang napakalaking biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi, inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na kanyang narinig sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayawmi waladathu ummuhu. Inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsagawa ng hajj na hindi gumawa ng kalaswaan at kasalanan, bumalik siya na parang araw na ipinanganak siya ng kanyang ina, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wastong hajj na ito'y hindi matatawaran, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang wastong hajj na inulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sinulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang umrah tungo sa isang umrah ay kapatawaran sa pagitan nila, at ang wastong hajj ay walang gantimpala maliban ang paraiso, isinalaysay ni Bukhari. Mga kapatid sa pananampalataya, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran at paraiso ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pag-hajj na kung saan ito ay obligado, na kung saan sa mga taong may kaya na isang beses sa isang kanyang buhay, sa tanang ng kanyang buhay. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagsermon sa amin ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagsabi, o sangkatauhan, tunay itinakda ni Allah sa inyo ang hajj, kaya isagawa ninyo ito. Sabi ng lalaki, bawat taon ba, o mensahero ng Allah? Patahimik siya hanggang sinabi niya ito ng 3 beses. Sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, law kuntu na'am pawajibat. Sinabi kung aking sinabi, oo, tiyak na ito ay maging obligasyon at hindi ninyo ito makakayanan. At nagsabi, sapat na ang aking iniwan sa inyo, sapagkat winasak ang mga nauna sa inyo dahil sa kanilang napakaraming pagtatanong at pagsasalungat sa kanilang mga propeta. Kaya kung anumang aking inutos ay inyong gawin sa abot ng inyong makayanan, at anumang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwanan, isinalaysay ni Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, paalala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gabay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung ito'y panghahawakan ng umma, ito'y kanyang susundin. Kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makakamtan ng taong alipin ng Allah na tumatalima sa kautusan ng Allah at kautusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hajj na kung ito'y isang pagpapadalisay, nagtatanggal ng mga kasalanan, na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wad dunuba kama yanfil kirul qabith al-hadid wad-dahab wal-fidda wa laysa lil-hajjil mabrur at-thawab dun al-jannah. Sundan ninyo ulit ang hajj at umrah, sapagkat itong dalawa ay pagpapalis ng kahirapan at ng mga kasalanan, katulad sa pag-alis ng dumi sa bakal, katulad ng pag-alis ng kalawang sa bakal at ginto at pilak. Walang gantimpala ang wastong hajj maliban sa paraiso, isinalaysay ni Tirmidhi at Nisa'i. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Obligasyon ang Hajj sa isang Muslim, ang merong kakayahan sa pangangatawan, ang merong kakayahan sa gastusin sa Hajj, nasa tamang pag-iisip, nasa tamang edad. Kaya mga kapatid, napakalaking gantimpala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban tayo ng Hajj at gantimpalaan tayo sa buwan na ito na paparating, na mabilang tayo sa mga natutugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging tanggap ang ating Hajj. Assalamualaikum warahmatullahi